Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose de la Cruz. Sa mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na sa pagtulong sa mga ginoong edad 60 pataas na maibalik ang kanilang sigla at gana sa buhay. Nakita ko mismo kung paano ang mga simpleng pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagbuti sa kanilang pakiramdam. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simpleng gawain na gagawin lang 2 beses sa isang araw na makakatulong ibalik ang inyong testosterone sa level na tulad noong kayo ay 20 anyos pa lamang. Walang mga injection, walang gamot, walang komplikadong mga pamamaraan, tunay at nasusukat na mga resulta. Maaaring parang napakaganda para maging totoo, pero hindi po. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakatulong ako sa libu-libong kalalakihan na lampas sa 20 anyos na mabawi ang kanilang sigla, lakas at tiwala sa sarili sa natural na paraan. Hindi ako narito para magbenta ng kung ano-anong pangako lamang. Narito ako para ibahagi ang mga napatunayan kong epektibo para sa aking mga pasyente at para sa aking sarili. Paano nga ba ang isang nasa edad 60, 70 o kahit 80 ay posibleng makapantay sa level ng testosterone ng isang 25 anyos nang walang gamot? Ang sagot ay hindi lang nakakagulat. Ito'y nagbibigay kapangyarihan. Malamang ay hindi nyo pa ito narinig na ipinaliwanag sa ganitong paraan. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang dapat gawin 2 beses sa isang araw para natural na matrigger ang inyong katawan na ibalik at protektahan ang inyong testosterone levels. Pinag-uusapan natin dito ang mas magandang enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, panibagong sigla sa pakikipagtalik at ang pagbabalik ng apoy na akala nyo'y matagal nang nawala. Sa pagtatapos ng ating talakayan, ipapakilala ko rin sa inyo ang isang natural na sangkap na tumutulong sa libu-libong kalalakihan na maibalik ang kanilang pagkalalaki, isang bagay na karamihan ay hindi pa naririnig. Huwag ninyo itong palampasin. 1 ang tahimik na paghina at bakit hindi mo ito kasalanan. Para sa karamihan ng mga lalaki, mayroong tahimik na nagbabago pagdating ng mga huling taon ng kanilang 40s o maagang 50s. Hindi mo agad matukoy kung ano ito. Marahil mas mabigat ang iyong mga umaga. Mas mabilis maubos ang iyong enerhiya kaysa dati. Hindi na kasing lalim ang iyong tulog. At sa pagdaan ng panahon ang apoy sa iyong kalooban, ang tahimik na kumpiyansang dati mong taglay ay nagsisimulang manghina. Maaari mo pa ngang simulang questionin ang iyong sarili, iniisip kung ito na ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Bilang doktor na mahigit 30 taon nang nagtatrabaho kasama ang mga lalaking lampas sa 10 anyos, daan-daang beses ko nang narinig ang mga ganitong usapan. Nakaupo ako sa harap ng mga pasyenteng dating mga sundalo, mga namamahala ng kumpanya, mga atleta, mga lalaking may ningas sa kanilang mga mata. At ngayon sinasabi nila sa akin na parang anino na lang sila ng kanilang dating sarili. At ang pinakamahirap na bahagi, karamihan sa kanila ay iniisip na kasalanan nila ito na tumatanda lang talaga sila. Pero gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na sana'y mas maagang nalaman ng bawat lalaki. Ang dahan-dahang paghinang ito ay hindi ninyo kasalanan.
Hindi ito kahinaan. Ito'y biyolohiya. Pagsapit mo ng iksen ang iyong testosterone levels ay maaaring bumaba na ng hanggang 60% kumpara noong ikaw ay 25 anyos. At walang nagsabi sa inyo na darating ito. Walang naghanda sa inyo sa katotohanang ang modernong buhay puno ng mga nakalalasong kemikal mula sa plastik at pagkaing kulang sa sustansya ay tahimik na nagnanakaw ng inyong sigla. Pero narito ang pinakamahalagang bahagi. Maaari nyo itong bawiin. Hindi pa nakakalimutan ng inyong katawan kung paano maging malakas. Kailangan lang nito ng tamang mga kasangkapan. Kaya paano kung masisimulan mong baligtarin ang paghinang iyon simula ngayon, iyan mismo ang ating tatalakayin. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ang isang simpleng kilos na ginagawa tuwing umaga ay maaaring magsimulang baguhin ang lahat. Kung tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, hinihikayat ko kayong magpatuloy sa pagbabasa habang sumisid tayo sa susunod na makapangyarihang hakbang. 2. Ano talaga ang ginagawa ng testosterone para sa mga lalaking lampas 60 anyos? Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik o kalamnan. Ito'y isang bagay na mas malalim. Ito ang tahimik na makina sa likod ng sigasig lakas at linaw ng isip ng isang lalaki. Nakita ko ito nang paulit-ulit kapag nagsimulang bumaba ang testosterone ng isang lalaki. Hindi lang ito sa kwarto lumalabas. Lumalabas ito sa kanyang tindig, sa kanyang kumpiyansa, sa kanyang pananaw sa buhay. Maaari kang magsimulang makaramdam ng mas pagod pagkatapos ng mga simpleng gawain o mapansin na mas mahirap mag-focus, magkaroon ng motibasyon o kahit na kumonekta ng emosyonal sa mga taong mahal mo. Ang madalas kong sabihin sa aking mga pasyente ay ito. Ang testosterone ay ang lengguwahe ng iyong katawan para sabihing narito pa ako, mahalaga pa ako. Sinuportahan nito ang paghilab ng kalamnan, lean muscle, pinoprotektahan ang iyong mga buto, pinapatalas ang iyong memorya, pinapalakas ang iyong ambisyon, at pinapanatiling buhay ang intimasiya, hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Kapag balanse ang iyong testosterone, lahat ay mas maayos. Mas malamang na manatili kang aktibo, mas madalas tumawa, at maramdamang ikaw ulit. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Cardo, 87 anyos, ay may sinabi sa aking tumatak sa akin. Sabi niya, ayokong maramdaman na parang naglalaho na ako sa sarili kong kwento. Tumagos iyon sa akin dahil alam ko mismo ang ibig niyang sabihin at alam ko ring mababago natin iyon. Sa loob ng 2 buwan ng pagsunod sa tamang pamamaraan, mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas madalas na siyang ngumingiti at muli niyang natuklasan ang kislap na akala niya'y matagal nang nawala. Ang katotohanan, hindi mo kailangang maglaho. Hindi ngayon, hindi kailanman. At ang susunod ay maaaring ang pinakasimple, pinakamakapangyarihang paraan para gawing realidad ang katotohanang iyon. Dadalhin ko kayo diretso sa eksaktong 2 beses sa isang araw na routine na ginagawang posible ito. 3. Ang 2 beses sa isang araw na protocol para sa testosterone. Dito nagiging totoo at simple ang mga bagay. Dahil pagkatapos ng maraming taon ng paggamot sa mga kalalakihang nasa edad 60, 70 at kahit
Naniwala ako rito, ang katawan ay pinakamahusay tumugon sa pagiging konsistente, hindi sa pagiging komplikado. At iyan ang dahilan kung bakit ang protokol na ito na ginagawa lang 2 beses sa isang araw ay nakapagpabago ng buhay. Nakakita ako ng mga lalaking nagbalik ang enerhiya gana sa pakikipagtalik, focus kahit na aningya-kahitan ang layunin sa buhay na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming dekada. Nagsisimula ito sa umaga. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na ituring ang almusal bilang isang pang-araw-araw na ritual para sa kanilang mga hormone. 2 buong pula ng itlog, oo, kasama ang kolesterol, dahil ang kolesterol ang hilaw na materyal na kailangan ng iyong katawan para gumawa ng testosterone. Magdagdag ng isang Brazil nut para sa selenium na nagpoprotekta sa bayag testes at nagpapahusay sa produksyon ng testosterone. Pagkatapos 1 kutsara ng hilaw na buto ng kalabasa para sa zinc, ang mineral na nagsisilbing tagabantay na pumipigil sa iyong testosterone na makonvert sa estrogen. Hindi lang iyan almusal. Ito'y mensahe sa iyong katawan na mahalaga muli ang lakas at sigla. Pagdating ng gabi, kaunting wild yam cream, ipapahid sa balat, kasing dami lang ng dulo ng daliri. Alam kong parang napakadali, pero ang mga natural na sangkap sa wild yam ay nakatulong na sa hindi mabilang na kalalakihan na maibalik ang balanse sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-udyok sa kanilang endocrine system na kumilos muli. May mga pasyente akong tumawag sa akin makalipas ang ilang linggo, namamangha sa tahimik na kumpiyansang nagsimulang bumalik sa kanila. May isa pa ngang nagbiro, "Dok, ang angas ko, pang 30 anyos na, pero may talino na para gamitin ito." Pero ang talagang nagpapagana sa protokol na ito ay hindi lang ang ginagawa mo. Ito'y kung ano ang itinitigil mong gawin. Dahil malamang may isang bagay sa iyong pang-araw-araw na buhay na lihim na nagnanakaw ng iyong testosterone. Pag-usapan natin ang nakatagong salarin na maaaring nasa kusina mo ngayon. Kung ang mga ideyang ito ay tumatagos sa inyo, manatili kayo sa akin habang lumilipat tayo sa ika-4 na punto. For bakit ito epektibo ang siyensya, ipinaliwanag ng simple. Alam kong maaaring iniisip ng ilan sa inyo, mukhang maganda lahat ito, pero epektibo ba talaga? Naiintindihan ko po. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, sapat na ang mga pangakong narinig natin para sa buong buhay. Pero hindi ito tungkol sa hype. Ito'y tungkol sa biyolohiya. Ang iyong katawan ay dinisenyo upang gumawa ng testosterone. Hindi pa nito nakakalimutan kung paano. Kailangan lang nito ng tamang mga sangkap, building blocks, at tamang kapaligiran. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito, tulad ng pagpapaliwanag ko sa aking mga pasyente. Ang testosterone ay gawa sa kolesterol. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga pula ng itlog. Binibigyan nito ang iyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito. Pagkatapos meron tayong mga sustansya tulad ng zinc at selenium. Hindi lang ito mga bitamina sa etiketa. Sila ang mga spark plug sa makina ng iyong hormone. Kung wala sila, walang gagana ng tama. Tumutulong ang zinc na hindi masyadong mabilis masira ang testosterone. Sinuportahan ng selenium
ang mismong mga selula sa iyong bayag testes na gumagawa nito. Hindi ito mahika, ito'y biochemistry. Ang wild yam cream, hindi ito direktang nagbibigay sa iyo ng testosterone, ngunit tinutulungan nito ang iyong katawan na maalala kung paano natural na i-regulate ang mga hormone. At kapag bumaba ang iyong cortisol, ang iyong stress hormone sa gabi, dahil sa mas mahusay na nutrisyon at mas mahusay na ritmo, ang testosterone ay karaniwang tumataas. Lagi silang nasa isang maselang balanse. Karamihan sa mga lalaki ay nagugulat kapag nalaman nila kung paanong ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring mag-trigger ng malalakas na panloob na pagbabago, hindi lamang sa mga numero ng hormone, kundi pati na rin sa mood, lakas, at kung paano mo muling maramdaman ang sarili mo sa iyong sariling balat. At kapag naunawaan mo na kung ano ang nagpapataas ng testosterone, kasing halaga rin na maunawaan kung ano ang sumisira rito. Ang susunod nating pag-uusapan ay maaaring nakatago lang sa paningin at malamang na gamit mo na ito ngayon nang hindi namamalayan ang kapalit. Ano ang dapat itigil agad-agad? Minsan ang mga bagay na pinakanakakasakit sa atin ay ang mga hindi natin napapansin. May mga lalaki akong sumunod sa tamang dieta, gumamit ng tamang mga supplement, sumunod pa nga sa magandang schedule ng tulog, ngunit mababa pa rin ang kanilang testosterone. Bakit? Dahil habang ginagawa nila ang lahat ng tama, hindi nila namamalayan na sinasabotahin nila ang kanilang progreso sa isang hindi nakikitang pagkakamali, araw-araw na pagkakalantad sa mga hormone disruptor o mga kemikal na nakakagulo sa hormone. Isa sa pinakamalaking salarin ay ang plastic. Iyong bote ng tubig na 3 beses mong ni-refill iyong lalagyan na ginamit mo sa microwave para sa iyong tanghalian, iyong malambot na plastic wrap sa iyong mga tirang pagkain, madalas itong puno ng mga kemikal tulad ng BPA at phthalates, mga sangkap na gumagaya sa estrogen sa katawan. At para sa isang lalaking lampas sa 60 anyos na nahihirapan na sa bumababang testosterone, ang mga kemikal na ito na parang estrogen ay tulad ng pagbuhos ng tubig sa isang aandap-andap na apoy. Nakakita ako ng mga lalaking nilinis ang kanilang dieta at nahirapan pa rin hanggang sa itinigil nila ang pag-iimbak ng mainit na pagkain sa plastic, lumipat sa salamin o stainless steel na lalagyan at itinapon ang mga lumang bote ng tubig. Ang pagkakaiba. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanilang enerhiya. Naramdaman nilang mas malinaw ang isip, mas magaan ang pakiramdam, mas buhay. Dahil hindi na lang sinusubukan ng kanilang katawan na gumawa ng testosterone. Hindi na rin ito lumalaban sa isang hindi nakikitang kaaway ng sabay. Mahalaga ang iyong kinakain, ngunit maaaring mas mahalaga pa ang iyong inaalis. At kapag pinagsama mo ang kamalayang ito sa consistent na pang-araw-araw na pagkilos, mabilis na nagsisimulang magbago ang mga bagay. Kaya ngayon pagsama-samahin natin ang lahat sa paraang masusundan mo, araw-araw, simple, malinaw at epektibo. Ang susunod ay ang iyong personal na gabay sa pagbawi ng iyong lakas. Pang-araw-araw na plano ng pagkilos. Pagkatapos ng mga dekada sa medisina, natutunan ko na karamihan sa mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mas komplikadong mga routine.
Kailangan nila ng kalinawan. Kailangan nilang malaman kung ano mismo ang gagawin araw-araw para muling paganahin ang kanilang katawan para sa kanila. Ito ang layunin ng planong ito. Ito'y simple kayang gawin at higit sa lahat epektibo. Tuwing umaga bago ang lahat, bigyan ang iyong katawan ng panggatong na matagal na nitong hinahanap, 2 buong pula ng itlog dahan-dahang niluto, 1 Brazil nut, 1 kutsara ng hilaw na buto ng kalabasa. Hindi lang ito almusal, ito'y hormone therapy mula sa sarili mong kusina. Binibigyan mo ang iyong katawan ng cholesterol, selenium at zinc na kailangan nito para magsimulang gumawa ng testosterone tulad noong mga dekada na ang nakalipas. Pagkatapos kumilos, kahit 20 minutong paglalakad lang, paganahin ang iyong dugo. Lagi kong sinasabi na ang pagkilos ay nagpapakain sa isip at sa mga hormone. At pagdating ng gabi, maglaan lang ng 1 minuto para ipahid ang wild yam cream, kaunting halaga, na ipapahid sa malambot na balat ng iyong braso sa bandang loob o sa dibdib. Ito'y nagiging pang-araw-araw na paalala ang pangalawang hudyat ng iyong katawan sa araw para muling magbalanse at magtayo. Manatiling hydrated. Matulog ng mahimbing, iwasan ang mga plastic. Panatilihing mababa ang asukal. Iyon lang, hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong buhay. I-realign mo lang ito. Maliliit na pang-araw-araw na desisyon na nagre-resulta sa malaking pagbabago. At habang mahalaga ang istruktura, may isa pang sangkap na ginagawang pangmatagalang pagbabago ang mga kilos na ito. Hindi ito isang bagay na kinakain o ipinapahid. Ito'y isang bagay na nararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nananatiling stuck at ang dahilan kung bakit ang iba ay nakakalaya. Pag-usapan natin iyan. 7. Emosyonal na katotohanan. Lalaki ka pa rin. May kailangan kayong marinig at gusto kong talagang tumimo ito sa inyo. Dahil lang tumanda ka na, ay hindi nangangahulugang na wala na ang nagpapakalalaki sa iyo. Maaaring pakiramdam mo'y naglalaho ka na parang ang iyong enerhiya, kumpiyansa at layunin ay tahimik na lumabas sa likurang pinto pero hindi. Nariyan pa rin sila nakabaon sa ilalim ng stress panahon at mga taon ng pagsasabing tanggapin na lang ang paghina. Nakaupo ako sa harap ng mga lalaking dating nagpapatakbo ng mga kumpanya, tumatakbo sa mga marathon, nagpapalaki ng pamilya, at ngayon ay halos hindi na nila makilala ang tao sa salamin. Ang pinakamasama, iniisip nilang ganito lang talaga ang pagtanda. Pero narito ako para sabihin sa inyo na ang apoy na iyon ay hindi nawala. Naghihintay lang itong muling pagliyabin. At kapag bumalik na ito, kapag naramdaman mo ang lakas sa iyong katawan, linaw sa iyong isip, at pagnanasa sa iyong diwa, maaalala mo kung sino ka talaga. Ang testosterone ay bahagi ng kwento, oo, pero tungkol din ito sa pagkakakilanlan, layunin ang tahimik na dangal ng pakiramdam na lalaki ka ulit. Hindi lang dahil sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman mo sa loob ng iyong sariling balat. Iyan ang talagang ibinabalik natin dito. Nakakita ako ng mga lalaking nasa edad 60 at 70 na bumalik ang kanilang gilas, hindi dahil nakahanap sila ng milagro, kundi dahil naniwala silang nasa kanila pa rin ito
at kumilos sila batay sa paniniwalang iyon. At ngayon, habang sumusulong tayo, gusto kong ibahagi ang isang huling piraso, isang bagay na halos walang nag-uusap, ngunit maaaring ito ang nawawalang susi para mailabas ang iyong sigla ng tuluyan. Ito ang huling sangkap na kakaunti lang ang nag-uusapan. May isang natural na sangkap na bihirang-bihira kong marinig na binabanggit sa mga pangkaraniwang usapan tungkol sa kalusugan ng kalalakihan. Gayunpaman, nakita ko itong tahimik na nagpapabago ng buhay sa aking praktika. Ito ay tinatawag na maca-root. At bagamat hindi ito isang mahiwagang tableta, maaari itong maging isang makapangyarihang kaalyado, lalo na para sa mga lalaking lampas 10 anyos. Tumutubo ito sa matataas na lugar ng Andes, at ang ugat na ito ay ginamit na sa loob ng maraming siglo ng mga katutubong populasyon upang suportahan ang lakas enerhiya at sigla. Ang kaibahan ng maca ay hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumawa ng testosterone. Sa halip, tinutulungan nito ang iyong buong hormonal system na bumalik sa balanse. Sinuportahan nito ang endocrine system, maaaring pakalmahin ang mga tugon sa stress at banayad na nagpapalakas ng libido at mood. May mga pasyente akong nagdagdag lang ng 1 kutsarita nito araw-araw sa kanilang mga smoothie o oatmeal at bumalik makalipas ang ilang linggo na mas masigla, mas parang sila ulit. Isang lalaki, si Mang Ben, 71 anyos, ang nagsabi sa akin na parang naglalakad siyang muling bukas ang mga ilaw. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Mas madalas na siyang tumatawa, mas mahimbing ang tulog, at muling nakaramdam ng koneksyon sa kanyang asawa pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na distansya. Yan ang ginagawa ng tunay na sigla. Ibinabalik ka nito sa iyong buhay. Ang maca-root ay ligtas, natural at madaling hanapin. At kapag isinama sa pang-araw-araw na mga gawi na natutunan mo na ito ay nagiging huling piraso ng isang makapangyarihang palaisipan. Minsan, hindi lang ang malalaking pagbabago, kundi ang maliliit at consistent na mga hakbang ang nagbubukas ng pinakamalaking resulta. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, sagutin natin ang mga tanong na maaaring iniisip ninyo pa. Dahil malamang kung iniisip ninyo ito, hindi kayo nag-iisa. 9. Mga madalas itanong FAQ. Sa paglipas ng mga taon, narinig ko ang pare-parehong tapat na mga tanong mula sa mga lalaking nagsisimula pa lang sa paglalakbay na ito. Ang ilan ay umaasa, ang ilan ay nagdududa, at lahat sila ay naiintindihan. Ligtas ba talaga ito para sa isang kaedad ko? Ang sagot ay oo. Lahat ng napag-usapan natin, mga pagkain, sustansya, wild yam cream, maca-root, ay natural, banayad at sumusuporta sa sariling sistema ng iyong katawan. Hinihikayat ko pa rin ang bawat lalaki na makipag-usap sa kanilang sariling doktor, ngunit masasabi ko sa inyo, mula sa karanasan, ang pamamaraang ito ay nakatulong na sa mas maraming lalaki kaysa sa mabilang ko. Gaano katagal bago makaramdam ng pagkakaiba? Para sa ilan, sa loob ng 2 linggo. Para sa iba, mas malapit sa 2 buwan. Ngunit kapag dumating na ang mga pagbabago, sila'y totoo. Mas maraming enerhiya,
mas focus, mas mahusay na tulog, mas matibay na koneksyon. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na ang unang napansin niya ay nagsimula siyang magising bago ang kanyang alarm clock sa unang pagkakataon sa loob ng 19 taon. Ang ganoong uri ng pagbabago ay mas malalim kaysa sa mga numero sa isang laboratory test. Saan ako makakahanap ng dekalidad na maca o yam cream? Ang mga tindahan ng mga produktong pangkalusugan, health food stores o mga pinagkakatiwalaang online brand ay magagandang simulan. Mahalaga ang pagiging simple, manatili sa puro at hindi prinosesong mga anyo. Mahalaga ang mga tanong na ito dahil ipinapakita nilang interesado kayong gawin ito ng tama. At ngayong nakarating na kayo rito, maaaring iniisip ninyo ang parehong bagay na madalas itanong ng aking mga pasyente sa pagtatapos ng kanilang unang pagbisita. Ano ang susunod na mangyayari? Sagutin natin iyan ng sama-sama dahil ang susunod na hakbang ay maaaring ang simula ng lahat ng matagal mo nang hinahanap. Isang huling mensahe mula kay Dr. Jose de la Cruz. Kung sumubaybay kayo hanggang dito, may gusto akong sabihin mula sa puso. Nagawa nyo na ang pinakamahirap na hakbang, ang magpasya na hindi pa kayo handang maglaho ng tahimik. Mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala ninyo. Dahil lahat ng ating napag-usapan pagkain para sa lakas ng hormone, pag-iwas sa plastics, pagpapahid ng yam cream, paglalakad araw-araw, kahit ang pagdaragdag ng isang kutsarita ng maca, gagapagana lang ito kung naniniwala kayong karapat-dapat pa kayong ipaglaban. At kayo nga, nakita ko mismo kung gaano kabilis magbago ang mga bagay kapag ang isang lalaki ay nag-commit na muling harapin ang sarili. Nakita ko ang mga balikat na tumuwid, mga matang nagningning, mga boses na lumakas, hindi dahil sa anumang milagrong lunas, kundi dahil sa consistent at simpleng mga pagpiling ginagawa 2 beses sa isang araw. Ang mga pula ng itlog, ang buto ng kalabasa, ang wild yam, mga kasangkapan lamang ito. Ang talagang nagpapabago ng mga bagay ay kapag sinabi ng isang lalaki, gusto kong maramdaman ulit ang sarili ko, at pagkatapos ay talagang may ginawa tungkol dito. Kaya hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo kung ano ang ating natuklasan ng sama-sama. Ang testosterone ay hindi lang isang hormone. Ito'y simbolo ng lakas, sigasig at koneksyon. Ang pagkawala nito ay hindi nangangahulugang nawala na kung sino ka. At ang pagbabalik nito, ito'y higit pa sa biyolohiya. Ito'y tungkol sa muling pag-angkin sa iyong papel sa sarili mong buhay. Isang mahalagang aral sa buhay, ang pinakamalalim na aral na natutunan ko bilang doktor at bilang lalaki, ay ang inyong kalusugan at sigla ay hindi mga basta na lang dumarating na estado. Sila ay mga aktibong pagpili na pinagtitibay araw-araw. Hindi pa huli ang lahat. Para gumawa ng bagong pagpili, magsimula ng bagong gawi o muling isulat ang kwento ng iyong kagalingan. Ang kapangyarihang muling pasiglahin ang iyong buhay ay madalas na nasa maliliit at consistent na mga kilos na iyong ginagawa, lalo na iyong mga ginagawa mo 2 beses sa isang araw. Maniwala sa likas na kakayahan ng iyong katawan na magpagaling at umunlad at ibigay dito ang kailangan nito. Sanay ang gabay na ito ay nagbigay sa inyo ng kalinawan, pampalakas loob,
at higit pa isang kislap ng posibilidad. Dahil naniniwala akong kaya ninyo ang higit pa sa sinabi sa inyo. Ito ang inyong oras at hindi pa kayo tapos. Alam nyo na ang gagawin. 2 beses sa isang araw, araw-araw. Ngayon, ang tanging tanong na natitira ay sisimulan nyo ba kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyo mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin. Ibahagi rin ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang dito.